Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito nga po ang mas priority ni Arven Tolentino. Ano nga ba yan kesa sa pagiging best player of the conference? Pag-uusapan po natin yan na tinalo ng Converge 5Rexers ang Rain or Shine Elasto Painters matapos nga pong ma-eject si Coach Yeng Giao. Ano nga ba ang kanyang mga sinabi? Yan po ang tatalakayin at pag-uusapan natin matapos po ako maglambing sa inyo ng like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng video ito. Paglalambing po natin yan kung nagugustuhan nyo ang ating pong video. Binigyan din nga po ni Arven Tolentino ang kanyang goal sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup, kung saan number 1 sa team standing ang kanya pong kupunan sa kasalukuyan, kahit na nakatikim nga po sila ng kanilang ikalawang pagkatalo last night sa kamay ng Meralco Bolts 111-94. Sinabi nga po ni Arven Tolentino na ang award ng Best Player of the Conference ay palaging nandyan lang at pwedeng makapag-antay. Narito po ang unang bahagi ng pahayag ni Arven Tolentino sa ulat ni Chero Ramos sa Spin.ph. I think dalawang conference na kaming hindi nagpi-playoffs. Yun talaga ang goal ko, to help the team as much as I can. Yan nga po ang sinabi ni Arven Tolentino sa pagkatalo nga po ng kanyang kupunan na Northport Batang-Pier sa kamay ng Meralco Bolts last night. Nagambag po siya ng kanyang 19 points, 3 rebound, 2 assist. Yan nga po ang kanilang ikalawang sunod na pagkatalo sa kanilang siyam na laro. Pero nananatiling number 1 pa din sila sa kasalukuyang PBA Commissioner's Cup sa team standing sa kanila pong 7-2 win-loss record, at nananatili din siyang nasa ikalawang pwesto sa likod ni 8 times PBA MVP Junmar Pajardo. Last PBA Governor's Cup, siya din po ay nagtapos ng ika-4 na pwesto, pero inamin nga po ni Arven Tolentino na siya ay lumalaban para sa pinakamataas na parangal dahil ang kanyang kupunan ay nasa itaas din ng kasalukuyang team standing ng kasalukuyang pong komperensya, hindi nga daw po tulad ng mga nakaraang conference. Narito pong muli ang mga sinabi ni Arven Tolentino sa ulat pa din po yan ni Chero Ramos sa Spin.ph. Masaya ako para dyan. Pero una sa lahat, ang reason namin kasi ay manalo kami. So kumbaga, mas nire-recognize yon, at yon ang mas importante. I really talk to them to make them believe na kaya naming makipagsabayan, that we're legit contender. Ang huling pagkakataon nga po na nakapasok sa playoffs ang kupunan ni Arven Tolentino na Batang-Pier ay noong pong nakaraang taon Commissioner's Cup din, at yun din po kung saan tinalo nga po sila dyan netong Barangay Ginebra San Miguel. Pero sa kasalukuyan ay kumbinsido itong si Arven Tolentino na kaya nilang kaya ng kanilang prangkisya na makapasok sa 49 season ng PBA Commissioner's Cup. So again mga ka-shooters, yan po yung ating titingnan at yan yung ating abangan, kung kaya nga bang magtuloy-tuloy ng Northport Batang-Pier hanggang tulo ng komperensyang ito. Eto, pag-usapan naman po natin, binalikan naman ng Converge 5Rexers ang Rain or Shine Elasto Painters mula sa 17-point deficit para talunin ang mga bataan ni Coach Yeng Giao 103-96. Ang bakbakan nga po ng dalawang independent team dyan po sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Pinangunahan nga po ni Alex Stockton ang pagbabalik ng Converge 5Rexers mula sa kanilang mabagal na panimula para iangat ang kanilang win-loss record sa 7-3, at ilagay naman nila ang Rain or Shine Elasto Painters sa 5-3 win-loss record. Pero ang pagkatalo nga po ng Rain or Shine Elasto Painters at ang pagkaka-eject kay Coach Yeng Giao sa third quarter ay tila ba nagbigay ng sigla sa kanyang mga bataan matapos ang kanilang 11-0 run. Pero sadyang palaban ng Converge 5Rexers matapos din silang gumawa ng kanilang mini run sa kanilang 5-0 run para muling ilayo ang Converge 5Rexers pagkatapos ng third quarter. Nang ma-eject nga po si Coach Yeng Giao, may 4 na minuto at 30
4 na segundo ang natitira sa third quarter at pagpasok po ng final quarter ay nagsimula na pong magtrabaho etong best player of the game na si Alex Stockton. Matapos nga po siyang magpuhos ng kanyang 17 points sa kanyang 21 points in total na nakatuwang niya sa scoring. Ito pong si Jordan Headings na meron ding 17 points. Sa nasabi pong panalo, sinabi nga po ni Converge 5Rexers Coach Franco Atienza na kailangan talaga nilang maging mahusay kesa sa team ng Rain or Shine Elasto Painters. Narito po ang sinabi ni Coach Franco Atienza sa ulat ni Raventerado ng Spin.ph. Medyo nahirapan kaming makahabol sa kanila. We know we have to be better sa one-on-one defense sa kanilang pass break attack. Medyo nasaktan kami sa post-up. So it took a lot of our energy to whole team to stop them. Kasi alam namin na hirap talaga kami sa one-on-one. Sabi nga po yan ni Coach Franco Atienza. At eto naman po ang sinabi ni Coach Yeng Giao matapos nga pong magtamo ng back-to-back losses ngayon pong taon. At eto ang unang back-to-back loss ng kanya pong kupunan ngayon pong Commissioner's Cup. Pero sa kabila niya nananatiling confident eto pong si Coach Yeng Giao na makakapasok etong kanyang kupunan sa playoffs kahit na nga po daw tangan nila ang 5-3 win-loss record. Narito pong sinabi ni Coach Yeng Giao sa ulat pa din ni Cherry Ramos sa Spin.ph. Sabi ko, wag muna nating isipin yung placing. Ang isipin lang muna yung magic number para safe ka. So dun lang muna kami na kapokus. Tanong, bakit nga ba umabot sa isang masaklap na back-to-back technical foul si Coach Yeng Giao matapos nga po niyang hindi magustuhan ang pangit na tawag ng mga referee? Narito po ang mga pahayag patungkol dyan ni Coach Yeng Giao sa ulat pa din po yan ni Cherry Ramos sa Spin.ph. Sa isang malapitan na laro, kung magkakaroon ka ng 4 na bad calls against you, ang laking bagay noon that will cost you 6 to 8 points in close game. Plus, it will cause your momentum. It will cause your moral to go down. Importanteng laro pa naman sa amin ito. Gusto naming makabawi. Gusto nga daw po sanang makabawi ng kupunan ni Coach Yeng Giao sa isa pang masaklap na pagkatalo sa kamay ng Phoenix Fuel Masters. Last day lang po yan, 93-91. Pero sinabi nga din po ni Coach Yeng Giao na wala na din daw po siyang magagawa. Kaya kailangan na lang nilang tanggapin at matapos nga po ang kanilang laro, isang araw lang magpapahinga. Bukas sasagupain naman ng mga bataan ni Coach Yeng Giao ang league leading na Northport Patang Pier at susundan yan ng Barangay Ginebra San Miguel, NLEX, Talk and Text at etong huli, yan po yung Talk and Text. At lahat po ng kanilang laro ay talaga naman masasabi nating mabibigat ang kanilang makakalaban. Kaya tingnan natin kung makakabawi ba etong kupunan ni Coach Yeng Giao. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Pero katulad po ng ating nakagawian, shout out po kina